Attention mga ka-vlogs, paano kumuha ng Philippine Postal ID ngayong 2025? Magkano na naman ang gastos at ano-ano ang requirements? Nako po, madali lang itong makuha. Panoorin ang buong video na to para sa buong detalye. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na, 2025 na tayo. Atin po pag-uusapan, latest update. Paano nga ba kumuha ng Philippine Postal ID para magkaroon kayo ng valid ID? At magkano ang gastos? Ano ang requirements? Madali lang ba itong makukuha? Mamaya-maya, kompletong detalya ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na mga ka-vlogs, dahil nga po 2025 na tayo, of course, no, ay marami po ang maghahanap ng trabaho, marami ang mag-a-abroad, at syempre marami ang nangangailangan ng valid ID. Good news, dahil ang ating Philippine Postal ID ay nag-resume na, nagbabalik na po. Well, in fact, last year, I think nasa September or October, ay nag-resume na po ito mga ka-vlogs, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, dahil nga po sa matagal itong suspendido noon, at more than 1 year nga itong suspended, marami po ang nagbago, no? Dito sa pagbabalik ng Philippine Postal ID. So sa mga nagbabalak kumuha nitong 2025 at nang magkaroon ng valid ID at magamit sa inyong mga requirements, no? At pagpoproseso ng inyong mga transaksyon, narito po ang detalye. So mauna tayo sa requirements. So ang ating Philippine Postal ID requirements, alam nyo ba, dalawa lang ang kailangan. Una, proof of identity. So ang proof of identity, ibig sabihin nito, maaari tayo magpresenta ng alinman na dokumento o ID na nagpapatunay sa ating pagkatao. Of course, una po, no, sa proof of identity, maaari tayo magpresent ng available natin na valid ID, gaya po ng SSS UMID, SSS ID, no, PRC license, driver's license, Philippine passport, no, iba pang mga primary valid IDs. Then kung wala po kayo na primary ID, no, dahil kukuha nga tayo ng postal ID para magkaroon ng valid ID, no, tapos hahanapan naman tayo ng primary valid ID. So kung wala kayong primary valid ID na binabanggit po natin, maaari pong ipresenta as proof of identity ang inyong birth certificate. Okay? So kung walang valid ID, walang problema. Birth certificate, ipresent nyo po. PSA copy, no? Photocopy lamang ito, no? And dalhin nyo lamang po ang inyong original copy na inyong PSA birth certificate, no? Kung sakaling hahanapan kayo, meron kayong maipresenta mga ka-vlogs. So pangalawa po na requirements, aside of proof of identity, ay hahanapan din po tayo ng proof of address. So ang proof of address, madali lang po ito, no? Ang tinutukoy po dito ay ang barangay certification. And madali lang naman po kumuha ng barangay certification. Sa barangay hall lang po ito makukuha, no? Ang bayad nito depende sa inyong barangay. Kasi po may mga barangay na mura, 25 pesos, 50 pesos. Meron din naman po mga barangay na libre lamang ang pagkuha ng barangay certificate. So nakadepende lang po talaga yan sa inyong barangay, no? Kung may bayad o wala at magkano naman. So
proof of address is the barangay certification. So, sino-sino po ba ang pwedeng kumuha ng postal ID ngayong 2025? Actually, pwede po kumuha kahit minor, no? Dahil pwede po yan nila gamitin ang postal ID, especially po sa mga minors na kailangan po kumuha ng Philippine passport. So, sa Philippine passport kasi kailangan ng valid ID. And the postal ID po is accepted, no, na kukuha po or kumuha ang ating mga minors para sa kanilang passport application. So, as long as you're a Filipino citizen, pwede ka pong kumuha ng Philippine Postal ID. Dito tayo sa kung gaano nga ba katagal darating ang ating Philippine Postal ID, no? Gaano nga ba kahaba ang proseso? Ilang araw, ilang linggo ba bago dumating ang ating Philippine Postal ID from the date of our application? Ito ang maganda mga ka-vlogs dahil hindi na po siya aabot ng buwan dahil ayon po sa postal ID na ating napagtanungan, particular dito sa Davao City Post Office, ang Philippine Postal ID, once tayo ay mag-apply, 2 hanggang 3 linggo lamang, no? 2 to 3 weeks lamang darating na po sa atin, no? Pwede nating ma-pick up na sa post office kung saan tayo nag-apply, no? Napakabilis talaga, napakadali, less hassle itong Philippine Postal ID application mga ka-vlogs. Well, dito tayo sa magkano ang bayad, no? Magkano ang aabutin. Kung naalala nyo po sa mga kumuha po ng Philippine Postal ID noon, no? Bago pa naging suspendido ito po ay nagkakahalaga ng 504 pesos. So 504 pesos po ito noon. Pero ngayon kasi may pagbabago, may increase po, may dagdag sa bayad kung kayo ay kukuha ng Philippine Postal ID. Pero konti lang naman po. So ayon po sa Post Office Davao, ito po ay nagkakahalaga na ng 540 pesos. 540 mga ka-vlogs. No, konti lang naman ang dinagdag. 35 pesos lang. So at least kahit pa paano, no, meron tayong valid ID na postal ID na magagamit natin sa ating mga transactions at ang ating mga requirements for our mga kailangan talaga, no? Especially sa mga kukuha ng Philippine passport. So, dito naman tayo sa expiration, no? Gaano katagal ma-expire itong ating Philippine Postal ID. Well, anyway, no? Same lang naman, walang nagbago po sa expiration date. Nananatili po na 3 years validity or 3 years valid ang ating Philippine Postal ID. So sana naman po, no, ay gawin itong 10 years valid, gaya po sa driver's license at gaya din po sa ating Philippine passport. No, sana gawin naman pong 10 years itong postal ID natin, nang sa ganon matagal natin itong mapakinabangan, and syempre matagal nating ma-enjoy ang bayad na 540 pesos. No, sana naman meron pong mag-amenda, no, dyan sa Kongreso dito sa validity ng ating Philippine Postal ID. So ito po, no, ang kompletong proseso, requirements dito sa ating Philippine Postal ID sa mga nagbabalak kumuha ngayong 2025, no? Ang magandang balita dito ay talagang sa wakas, nag-resume na, maaari na tayong kumuha ng ating Philippine Postal ID. Salamat naman po, no, sa ating panawagan, almost 1 year ang ating panawagan dito sa ating YouTube channel, no? Pabalik-balik tayo sa post office, particular dito sa Davao City, no? Sa wakas ay eto na, nagre-resume na, maaari na tayong makakuha ng ating Philippine Postal ID. Big shout out po sa Post Office Davao na walang sawang nagbibigay po ng kasagutan sa ating mga updates, mga katanungan hinggil dito sa pagbabalik ng Philippine Postal ID. Kaya naman, mga ka-vlogs, sino po ba sa inyo ang gustong kumuha ng Philippine Postal ID? Sino po sa inyo ang nakakuha na nito simula na nag-resume last year? No? Kumusta naman po ang inyong experience
sa pagkuha ng postal ID. Ano ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Pakikomento po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan ninyo at kung taga saan kayo at nang malaman ko po kung saan naaabot ang ating video na ito. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po dito sa Philippine Postal IT. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo lang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kalimutan pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.